Dangerous Wine Tycoon, Fall in the Extraordinary Girl, Part 9. Wake up, babe. Malambing na sabi ni Shanika kay Cyrus. She woke him up with kisses. I have a surprise for you. Breakfast in bed? Umungol ito at saka ipinulupot ang braso nito sa kanyang bewang. Then he pulled her down on top of him. You are all I want for breakfast. At sinimulan siya nitong halikan sa leeg. She could not help but giggle. Cyrus, baka wala ka pang energy para dyan. Nasabi sa akin ni Aling Teldy na hindi ka pa kumakain ng hapunan dahil sa paghihintay mo sa akin. Kaya kumain ka na muna, please. Ayoko rin pinababayaan mong sarili mo. He embraced her so tightly their bodies were almost one. I just missed you, babe. Ilang araw na kasi tayong hindi nagkasama. I miss you too. Hinalikan ni Shanika ito sa mga labi. Kung pwede nga lang, ay hindi na siya aalis sa tabi nito. Get up, let's have breakfast together. Ikaw ba nagluto nito? Mukhang masarap ah. Nagpaluto ako kay Aling Teldy. Tapsilog ang favorite Filipino dish nito, kaya iyon ang inihanda ni Shanika. Gusto kong makabawi sa'yo. Gusto mo talaga makabawi sa akin, ha? Sa bagay, marami ka ng utang sa akin. Tumikim ito. Pwede ka bang magbakasyon next month? Gusto ko kasing sumama ka sa akin sa France para maipasyal kita sa vineyard. Natigilan si Shanika sa aktong pagsubo. Titingnan ko ha, magpapaalam ako kay Ninang June. Pero duda siya kung papayagan siya nito. Kulang sila sa tao. Ang stringer ay nag-resign na. Wala pang papalit kung sakaling mag-leave siya sa trabaho. Papayag yun. Kampanting sabi ni Cyrus. Hinawakan nito ang kanyang kamay. I have something important to tell you. Dapat nga ay sa dinner ko pa kagabi sinabi. Tumunog ang kanyang cellphone. Excuse me, Cyrus. Sinagot niya ang tawag. Hello, Ninong? Masiglang bati niya sa Ninong June niya. Kadarating ko lang kaninang umaga. Shanika, the Israeli forces had just attacked Lebanon. You have to fly Beirut now. Sabi nito. Secretary ni Sir Joel na magdadala ng allowance at ng plane ticket mo. Meet her at the airport cafe at 10. 11 o'clock ang flight mo. What? Sabi ni Shanika. Ngayon ako mismo aalis. Hindi ko pa nga na-empake ang mga gamit ko mula sa Albay. It's urgent, Shanika. Pagkasabi niyon ay pinutol nito ang koneksyon. May nangyari ba? Tanong ni Cyrus nang magbalik siya sa mesa. Tinampot niya ang baso ng orange juice at ininom iyon. I'm sorry, Cyrus. Sumuod ang mga Israeli forces sa Lebanon. I have to fly to Beirut this morning. Lumapit siya sa mountaineer's backpack na dala niya nang magpunta siya sa Albay at binuksan iyon. May natira pa siyang malinis na damit doon. Ganun lang? Aalis ka na naman? Kagagaling mo lang sa Albay kahapon ah. Tapos ngayon ay Lebanon ka naman pupunta. From volcanic eruption to war? Hindi ka ba mapipirmi kahit isang araw lang? I have no choice, Cyrus. Trabaho ko to. At isang malaking balita ang gyera ni iyon. She could not say no to such a big news. Don't you dare walk out on this time. He said firmly. Natigilan siya sa paglalakad. What? I'm not walking out. Magtatrabaho lang ako. Flying to Beirut and going out to war zone is walking out in my book. You are leaving me after we had just made love early this morning?
Iiwan mo na naman ako. You were never there for me. Lagi kang late sa mga usapan natin at bigla ka nalang naglalaho sa mga espesyal na okasyon. You weren't even there during my... Cyrus, I don't have time for this. I still have many things to do. I have flight to catch. The least you can do for me is refrain from arguing with me. Madilim ang mukha ni Cyrus. I mean it, Shanika. Once you walk out of that door, we are over. Mariing sabi ni Cyrus. Hindi siya natakot sa banta nito. Para sa kanya ay nagiging irrational lamang ito. Marahil ay nagtatampo o di kaya ay nag-aalala ito. It means you are not driving me back to my condo and you won't drive me to airport. That's okay. Hinalikan niya ito sa mga labi. Let's talk when I come back, okay? Hindi ito sumagot. Bumuntong hininga siya at tinungo na ni Shanika ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Shanika sa opisina ni Cyrus. Nakakunot ang noo nito habang pinag-aaralan ang ilang dokumento. Kumatok si Shanika sa pinto para kunin ang atensyon nito. Nag-angat ito ng mukha. Hi. Nakangiting bati niya rito. Lumapit si Shanika rito at hinalikan ito sa pisngi. Masyado kayatang seryoso riyan sa binabasa mo. Dumating ka na pala. Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus. Umupo siya sa silya sa harap ng mesa nito. Pumunta agad ako rito pagkagaling ko sa airport. Namimiss kasi kita. Matindi ang experience ko sa Lebanon. At para makalabas doon, kinailangan kong pumunta sa Syria para lang makakuha ng flight patungo sa Pilipinas. Marami ako nakasabay ng mga Pilipino. Huminto siya sa pagkukwento nang mapansin niyang tila hindi naman itong interesadong makinig sa kanya. Cyrus, nakikinig ka ba? Tumangil ito. But his eyes showed a lack of interest. So, what do you have for me, babe? A postcard with a bullet hole? She was taken aback by the sarcasm in his voice. He was never sarcastic. At laging nakikinig ito sa mga kwento niya tuwing nagko-cover siya ng mga news event. Wala akong pasalubong sa'yo. Sabi na lamang ni Shanika. Saka na lamang niya ibibigay ang pasalubong niya rito kapag maganda na ang mood nito. Hindi ko gustong sinabi mo sa akin nung nakaraan. Pinagbantaan mo ako na tapos na ang lahat sa atin kapag umalis ako. Ayoko sa lahat pinagbabantaan ako. Hindi kita pinagbabantaan, babe. I mean it. Huminga siya ng malalim. He was too serious. Hindi siya sanay sa Cyrus na kaharap niya. Masayahin at laging nakangiti ang Cyrus na kilala niya. Ano bang problema mo? Ikaw, wala ka nang iniisip at ginawa kundi ang trabaho mo. Lagi kang wala. Lagi kang walang panahon sa akin. Hinilot ni Shanika ang kanyang sentido. Hindi niya inaasahang aabot sila sa ganoong klase ng diskusyon. You know the nature of my job, Cyrus. I always have to travel. Dapat maintindihan mo ko. Dapat maintindihan mo yun dahil bumabiyahe ka rin naman. Naiinis ka ba dahil wala ako sa mga importanteng okasyon? Dahil late ako sa mga dates natin at minsan hindi ako nakakarating? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa Vulcan na huwag mo nang pumutok dahil may party kami na pupuntahan ng boyfriend ko. At hindi ko rin pwede sabihin sa mga nagigera na mamaya na kayo magbarilan pagdating ko. Nagde-date pa kasi kami ng boyfriend ko. Naiintindihan kita, Shanika. Mariing sabi ni Cyrus. Ilang beses na ba kitang inintindi? Pero ako, hindi mo ko maintindihan. Ano bang tingin mo sa relasyon nating dalawa? Niyakap niya ito.
I love you, Cyrus. Ayoko magkaganito tayo. Aminado akong may pagkukulang ako sa'yo but I always make it up to you, right? Binaklas ni Cyrus ang mga braso na nakayakap. By making love to me? Oo nga naman. Tuwing hindi ka nakakapunta sa usapan natin o late ka, you always make love to me. Kapag may inuutos ako sa'yo na hindi mo sinunod, you make love with me afterwards. Is that what you call the relationship? Well, that's one of the good side of our relationship. We always make up. Hindi natin kailangan magtalo, hindi ba? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. His blue-gray eyes were blazing with angers. No, hindi ka bumabawi sa akin kapag ginagawa mo yun. You make love to me so that I won't chide you. Dahil ayaw mong marinig ang mga pagkakamali mo. That is hardly relationship, Shanika. Hindi pwedeng basta ka na lamang babalik. We'll roll on the bed and you will fly to wherever there's a disaster happening. Naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Pinapipili mo ba ako sa trabaho ko at sa'yo? Oo. Malakas na sagot ni Cyrus. Dahil ayokong pangalawa lamang ako sa mga priorities mo. I'm sick and tired of you waiting for you to come home to me. Sawang-sawa na ako na binabaliwala mong pag-aalala ko sa'yo dahil ikaw si Supergirl. You can dodge bullets. You don't mind having wounds. You can face nature's fury. Napanganga siya. Iniisip mong may superhero complex ako? Hindi. Sinasabi ko lang na magkaiba tayo ng pananaw. We don't meet. Gusto kong laging nasa tabi ko. I don't want a part-time girlfriend who bribes me with sex to pacify me. Pumikes ang kanyang kamay at dumapo iyon sa pisngi ni Cyrus. Sa lahat ng sinabi ni Cyrus ay sa huling sinabi niya nito, siya nagalit ng labis. Pakiramdam ni Shanika ay sinaksak nito ang kanyang puso. How dare you lower down my love to that? Na binabribe kita sa pamamagitan ng sex. I love you, Cyrus. I love you, that's why I make love to you. Huwag mong pababain ang pagkatao ko. Sabi ni Shanika sa nanginginig na boses dahil sa mga nagbabantang luha. Hinawakan niya ang kanyang kamay na ipinansampal niya rito. Nagagalit ka ba dahil sinabi ko ang totoo? I want a real relationship, Shanika. Tulad nung nagsisimula pa lamang tayo. We could talk and spend quality time together. Naiisip mo ba kung anong mangyayari sa atin sa future? Kapag kasal na tayo? I-give up mo ba ang trabaho mo? No, I love my job. Naglapat ng mariin ang mga labi nito. See? Paano mo kami maaalagaan ang magiging anak mo? Hihintayin na lang ba namin ang balita tungkol sa'yo? Mag-aabang kami sa TV kung kasama ka pa sa mga casualties? I can't live with that. Huminga si Shanika ng malalim. Hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi ako maiintindihan. Mahal ko ang trabaho ko, Cyrus. I know. You love your job more than you love me. Nalungkot na sabi ni Cyrus. Kaya nga mas mabuting tapusin na natin ito ngayon. Hindi ni Shanika napigilang umiyak at niyakap ito. I love you, Cyrus. Bakit kailangan natin maghiwalay? We can work this out, right? Itinulak siya nito palayo. I love you too. You know how much I love you. But it's not enough, Shanika. I want a real relationship with a whole woman. Hindi yung babaeng pupunta lamang sa akin kapag free time siya bago siya pumunta na naman sa kung saang gulo. Gusto kong protektahan ka, Shanika. And I can't do that because the nature of your work is dangerous.
Pinapatay mo ko sa tuwing aalis ka. Kung hindi mo lang din maa-adjust ng trabaho mo para ma-accommodate ang relasyon natin, I don't think it would really work. Why? Hindi niyo maintindihan kung bakit kailangan maghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan. Maliit lamang naman ang problema. A relationship is not all about love and making love. It's not enough for a relationship to exist kung malalagpasan natin ang barricade na iyon at kapag handa ka nang ibigay sa akin ng buo ang sarili mo, saka ka bumalik sa akin, Shanika. Tila wala si Shanika sa kanyang sarili habang nagbabiyahe siya pabalik sa kanyang condo unique. Panay ang tulo ng kanyang mga luha. Katulad ka na rin mo napapat, Kuya Cyrus. Lagi niyong hinihingi sa akin ng mga bagay na napaka-imposible para sa akin na ibigay. Her father hated the woman in her. Ang gusto lamang nito ay ang anak nitong isang kilalang photojournalist. While Cyrus loved her as a woman, he could never live with her work. She was broken. Sinira siya ng mga taong minahal niya. She did not know if she would become whole again. Napasigaw si Cyrus at kasunod yun ay sunod-sunod na pagtama ng kendo stick sa dummy target na ginagamit sa pagpapractice. Umalingaw-ngaw sa private doho ni George ang mga sigaw niya. Doon niya ibinuhos ang galit niya. Napamura siya nang masira ang practice dummy at nabali ang kendo stick. Inihagis niyang stick sa sahig at sinipa ang dummy. Habol ang hininga na ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa pinto nang may pumasok doon. Ang mga kaibigan niya ang dumating. Bakit ganyan ka kung tumingin? Parang nanghahamon ka ng away. Wika ni Tyron. Mukhang naghahamon nga siya ng away. Sabi naman ni Leo. Sinulya pa nito ang putol na kendo stick. Nagsalita si George. Kailangan ko magpagawa ng bagong dummy at kendo stick. Sinira mo ang mga gamit ko. Kwentahin mo at babayaran ko. Sabi ni Cyrus. At kung may reserba ka pa, ilabas mo na. Hindi pa ako tapos mag-practice. Hindi practice ang tawag sa ginagawa mo. It's called Berserk. Sabi ni Jackson. George, gawin mo na lang panggatang sa fireplace itong kendo stick. Nagkakaganyan ka ba dahil umalis ulit si Shanika? Tanong ni Dominic. Hindi ko na siya iniisip. Pagkakaila niya. Isang buwan na silang hiwalay. She traveled the dangerous spot in the world while he immersed himself in a work. Madalang na rin siyang lumabas. Sa mga private get-togethers na lamang nilang magkakaibigan siya sumasama. Kaya ba masama ang mood mo ay dahil nasa France si Shanika ngayon? Tanong ni Tyron. Tinadyakan niya ang dummy bilang sagot. Inakbayan siya ni Dominic. Diba plano niyong pumunta ng France ngayong buwan? Nasa France na siya ngayon. Hindi mo na siya kailangang piliting pumunta ron. Gusto mo bang ilipad kita roon ngayon din? Pinukol niya dito ang isang matalim na tingin. Nandun siya para i-cover ang riot sa Paris at hindi para magbakasyon kasama ko. Nagngingit-ngit na sabi ni Cyrus. If you love her, go to her. Take her back. Sabi ni Leo. Maswerte ka nga dahil may pagkakataon ka pang makasama ang babaeng mahal mo. Umalingaw-ngaw sa doho ang ringing tone ng kanyang cellphone.
Sinagot iyon ni Cyrus. Hello? Cyrus, ang tita ito ni Shanika. Kababalita lamang sa CNN na kasama siya sa mga injured riot sa France. Baka malubha siya. Gusto ulit pumikit ni Shanika nang matuklasan niyang nasa hospital pa rin siya. Nakakast ang kamay niya at wala man lang siyang makausap maliban na lang kung may nurse o doktor na dumadalaw. Hirap ang mga ito sa English habang limitado ang alam niya sa French. Gising ka na pala. Napabaling siya sa pinanggalingan ng tinig. Tita Jelly, gulat na wika ni Shanika. Niyakap siya nito. Pinag-alala mo ko. Panood ng papa mo sa CNN ang balita. Itinawag niya agad sa akin. Ano bang nangyari? It was the height of civil disturbance in France. Maraming mga mamamayan doon ang hindi masaya sa kasalukuyang estado ng bansa. Maraming walang trabaho at may issue pa ang racial discrimination. Libo-libong kotse ang sinunog, maraming sugatan at maraming naaresto. Kinukuhanan ko po ng pictures ang isang lalaki na hinuhuli ng pulis. Nang makita ng mga protester na hinuhuli ang kasamahan nila, tinubog at sinaktan nila ang pulis. Kasama ko siniipit. Naramdaman ko na lang na bumagsak ako at natatapakan ng mga tao. Buti nga't nakakas lang ang braso ko eh. Lumingaling nga siya. Nasaan si Napapat, kuya? May importanteng inaasikaso sa Maynila, pero hinihintay nilang pagbabalik mo. Ang sabi nila, iuwi agad kita sa Pilipinas kapag may clearance na ang doktor. Hindi man lang nila ako pinuntahan. Himutok ni Shanika. Parang hindi concerned ang mga ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mahigit 1 buwan akong walang trabaho. Hindi po ako makakahawak ng kamera, tita. It's okay. Gagaling ka rin naman. The door burst open and Cyrus entered. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pumikit si Shanika ng mariin at ninamnam ang masarap na pakiramdam na dulot ng pagkakakulong sa mga bisig nito. It was like a dream. Ilang gabi na niyang pinapangarap na sana ay magkita muli sila ni Cyrus at yakapin siya nito. Nababalik uli ito sa kanyang buhay. I'm so glad you are safe. Anong masakit sa'yo? Hinagod siya nito ng tingin. Nahuli ba kung sinong nanakit sa'yo? Hindi ko na iniisip yun. Bahala ng gobyerno sa kanila. Hinaplos ni Cyrus ang kanyang buhok. Damn them for hurting you. Bakit ka nandito, Cyrus? Ano ba namang tanong yan, Iya? Siyempre para dalawin ka. Sabad ng tita niya. Alam mo ba, nang tawagan ko si Cyrus na nadisgrasya ka, ay sinundo agad niya ako sa bahay at sumakay agad kami sa private plane nila para mapuntahan ka rito. Gusto pa nga niyang mag-teleport agad para lamang makita ka. Hindi siya mapakali habang nagbabiyahe kami. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Diba galit ka sa akin? Umiling ito at hinalikan ang kanyang mga kamay na walang cast. No, I'm not mad at you anymore. Mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa'yo kaysa sa galit ko. I'm sorry for pushing you away, babe. I'm here to take you back. I still love you. Sinulya pa ni Shanika ang kanyang cast sa kamay. Baka naman gusto mo akong balikan dahil nakakast ang kamay ko at hindi ako makakapagtrabaho. No, I don't want to see you hurt, babe. It was silly of me to get jealous of your work. Iyan ang mundo mo. Dapat lang na maging masaya ka.
Gusto ko lang namang maayos ang relasyon natin. Iniyakap niya ang walang pinsalang kamay niya rito. Sorry, masyado akong naging selfish. Hindi ko alam na nasasaktan na kita. Forgive me, Cyrus. Hindi ko na naipaparamdam sa'yo ang tama pero mahal kita. Kalimutan na natin yun. Siguro ng mga yun ay mapag-uusapan na natin ang relasyon natin. Basta aalagaan pa rin kita. At ngayon, nasa France ka na. Dapat siguro ituloy na natin ang plano nating magbakasyon. Nakangiting sabi ni Cyrus. Nandito rin sina Mommy at Daddy. Tiyak na matutuwa sila kapag dinala kita sa vineyard. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.